Nasa series tayo ng pag-aaral tungkol sa church discipline. At regarding sa church discipline, nadaanan na natin 2 weeks ago yung mga basics, nalatag na natin yung mga foundation ng tinuturo ng scripture tungkol sa church discipline. Pero if we will define again, ano ba ang church discipline? Ito yung process ng pagtatama sa kasalanan sa buhay ng kongregasyon at ng mga miyembro nito. So, church discipline is the process of correcting sin in the life of the congregation and its members. So, yan yung pinaka-basic na definition ng church discipline. It's corrective and restorative. Meron tayong tatlong na-establish na truth galing sa scripture. Na una, ang church discipline ay biblical. Ito'y inutos ng Panginoong Hesukristo. Ito'y inutos ni Apostol Pablo. Ito'y makikita natin sa buong kasulatan. Maging sa lumang tipan, kung saan wala yung formal church discipline, merong mga types and shadows ng church discipline na makikita tayo. For example, sila Adam and Eve ay pinalayas doon mula sa Garden of Eden nung nagkasala sila. Ganon din naman sa time nila Moses, sa time ng tabernacle at temple, merong tinatawag na pagpapalabas or expulsion sa camp nila. Yung mga unclean na mga tao sa Old Covenant era ay ina-expulse sa camp nila. Until ma-purify sila ulit, pwede na silang bumalik ulit doon sa camp, sa tent ng mga taga-Israel. And lastly ay yung exile ng bayan ng Juda mula sa Jerusalem, mula mismo doon sa bayang pangako. Naalala natin na exile sila doon sa Babylon at sa Assyria. So ayan ay pagtatama din ng Panginoon sa kanila. Dahil hindi sila sumusunod sa Diyos, sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ilang beses nang nagpadala ng mga propeta, pero sila hindi nakinig, kaya sila ay pinaalis dun sa bayan na mismong pinangako ng Panginoon. Hindi naman formal church discipline yung mga yon, pero yung mga yon ay umaanino sa paparating na formal na church discipline na restorative sa New Testament. So, yung number one, ang church discipline ay biblical. We can see that in the scripture. Ang Diyos ay hindi hinahayaan lang yung kasalanan na magtuloy-tuloy ng walang salita, ng walang pagtatama. Actually, yung pinaka nakakatakot kapag nagtuloy-tuloy yung kasalanan nang hindi nagsasalita yung Diyos. Yun na yung final. Sinabi ng Romans chapter 1 na God gave them up to the passions of their heart. Yun na, pag hindi na nagdidisiplina yung Diyos, yun na yung problema. Yun na yung nakakatakot. Yun na yung dapat manginig. Pero nakita natin all throughout the scripture na ang church discipline ay biblical. At pangalawa, ang goal ng church discipline ay restorative. Ang goal ng church discipline ay para sa kabutihan ng mga dinidisiplina at para sa kalawalhatian mismo ng Panginoon. We see that in the scripture na ang goal ng discipline ay makapanumbalik yung mga taong nagkasala sa Panginoon. Restorative, hindi punitive. Hindi ang goal nito ay ilayo lang sila, kung hindi sa pagdidisiplina ay ilapit ulit sila sa Panginoon. At number 3, may mga kasalanan na nagme-merit ng church discipline. Lahat tayo nagkakasala, pero hindi naman lahat ng kasalanan ay umaabot sa formal na church discipline. Na pag-usapan na natin yun before, sa last 2 weeks ago, na merong mga scandalous sins, merong mga public sins na alam na ng lahat na kailangan ng public discipline. Although merong mga private discipline na pwedeng one-to-one na pag-usapan ito. So ito yung tatlo, na-establish na natin siya sa basics ng usapin ng pagdidisiplina. Now, pupunta tayo ngayon, ang pinaka-main topic natin ay ang modes of corrective discipline. Ibig sabihin nito, ano yung mga paraan ng pagdidisiplina. Ang question na sasagutin naman natin ngayon ay paano? How? How do we do church discipline? So again, last time,
what is church discipline, ano yung basics nito. Ngayon naman, papaano siya ginagawa ng isang church. And we have 4 dun sa modes ng corrective discipline. Ito ay mga parameters lang. Yung actual implementation nito ay may mga variation according sa discretion ng mga local church. So depende sa local church, depende sa karunungan na meron sila, depende kung gaano sila ka-wise. Diyan papasok yung variation ng mga church discipline. However, meron tayong parameters na ito talaga yung tinuturo ng scripture. Ito yung 4. Number 1 ay yung arbitrated settlement. So, yun yung nasa Matthew chapter 18 verses 15 hanggang 17. Ito yung nagsalita si Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, pag may nagkasala laban sa'yo, lapitan mo at sabihin mo sa kanya yung kasalanan niya, at kapag nagsisi siya, ay mabuti, tapos na. Pero kapag hindi siya nagsisi, magdadala ka ng 2 o 3 pa mula sa iglesia at kakausapin ulit siya, at kapag nagsisi siya, tapos na, forgiven. Pero kapag hindi pa rin siya nagsisi, dadalhin siya saan? Sa church. Dadalhin siya sa buong kapulungan ng iglesia, sabi ni Jesus. At doon ay tatawagin siya ng pagsisisi sa buong iglesia. Ito yung arbitrated settlement. Ibig sabihin, merong confrontation between the offended and the offender. And it is private between you and him alone. Kaya ang turo ni Jesus, kapag may kasalanang nakita, kasalanang nagawa, kunyari kami ni Deacon Gino, meron akong kasalanang nagawa, ang gagawin ni Deacon Gino ay sa akin lalapit. Itatama niya ako, kakausapin niya ako at sasabihin niya kung ano yung kasalanan ko. Yun ang parameter na binigay ng Panginoong Hesukristo, kung saan merong secrecy, merong privacy na itinuturo. So, kapag nagsisi siya, dapat ay magkaroon na kaagad ng pagpapatawad. So, yung arbitration of the contending parties can happen. Kapag hindi pa nagsisi, hindi umamin sa kasalanan niya, yung isang tao, magdadala ng 2 o 3 pa. We have mentioned na may judicial part ito para may witness. May witness doon sa pagtatamang gagawin. At ganun din sila rin mga isasama ay merong responsibilidad na magtama rin sa kanya. At ang wisdom dito, of course, presumably, ito ay mga elders, mga pastors, yung isasama, or mga seasoned Christians, hindi kung sino-sino lang tungkol dito. At kapag walang repentance, saka lang ito aabot sa church level. So yun yung una. Paano nagdi-discipline? Una ay yung arbitrated settlement. Ito yung pinaka-familiar tayo. Ito yung pinaka-basic sa lahat ng mga modes ng church discipline. Pangalawa naman ay public rebuke. Nakalagay yan sa 1 Timothy 5:20, Titus 1 verse 13. Ito ay pagre-rebuke sa harap ng lahat. Kumbaga sa harap ng buong iglesia, sa harap ng tao, ay nire-rebuke publicly yung isang kailangang idisiplina. The elder, speaking on behalf of the church, should admonish a sinning member or elder. Mas malamang ito kapag ang dinidisiplina ay merong grave na kasalanan, o kaya naman ito ay pastor mismo o tagapagturo ng iglesia. Kailangan dyan ng public, hindi pwedeng private lang na pagtatama yung gagawin. Alam natin yung nangyari recently kay Steve Lawson, at tama lang yung ginawa ng church na pinablik kaagad yung kaniyang pagdidisiplina. Bakit? Kasi siya isang public figure. Kailangang malaman ng lahat na dinidisiplina itong taong ito. Hindi lang siya isang miyembro ng iglesia na hindi naman kilala ng iba, kung hindi meron siyang pangalan, meron siyang reputasyon sa harap ng iba, kaya kailangan ng public na rebuke. Yan mismo sinabi ni Apostle
Paul. And we also know na si Apostle Paul sa mga letters niya, meron siyang mga pinapangalanan na mga tao. Nag-name drop si Apostle Paul kapag nagre-rebuke siya, lalo higit sa lahat ng mga false teachers. So, ito dapat ay ginagawa normally sa congregational meeting para ma-pressure ang offender at ganun din ma-warn ang local church. Pwede ring magsulat ng letter on behalf of the church at pwede ring mag-send ng delegate to represent the church. Ito yung pangalawa, public rebuke as a mode of discipline. Pangatlo, na mode of discipline ay yung limited avoidance. Ibig sabihin, pansamantalang iniiwasan. Sinabi yan ni Apostle Paul again sa 2 Thessalonians 3 verses 14 hanggang 15. Merong mga offense na serious enough para sa strict discipline, pero hindi naman sufficient enough para sabihing dinedenay na yung faith. So it's serious enough for discipline but not sufficient enough na ibig sabihin ay dinedenay na kaagad yung faith. Ito rin, familiar din tayo dito dahil yung church exercise ng avoidance ay limited in nature. Pero continuing itong mga pag-iwas na ito ay nagpapakita na tuloy-tuloy yung admonition sa isang nagkakasala. Ano yung mga types nitong sa limited avoidance? Sa usapin ng formal fellowship. Ang formal fellowship ng isang church ay yung Lord's Supper, yung Lord's Table. At kapag merong mga miyembro na binar, hindi muna makakapag-partake ng Lord's Table, yun ay limited ng fellowship. Kasi ang pinaka-fellowship talaga natin ay sa Panginoong Jesus. Yung fellowship natin in faith. At dun sa fellowship natin in faith, meron tayong communion sa table. Ibig sabihin, magkakasama tayong kumakain ng tinapay, umiinom ng alak sa hapag ng biyaya. At kapag may mga dinidisiplinang miyembro, yung iglesia, hindi mo na pinapahintulutan temporarily na makilahok sa formal fellowship ng banal na hapag. At meron din itong mga other repercussions. For example, pwedeng hindi muna pag-ministrihin, may mga ministry siya at inaalis muna sa kanya yung mga ministry na kinabibilangan niya. Ito rin yung tinatawag na suspension ng membership. Suspended yung kanyang membership rights, ang kanyang pagiging miyembro sa isang iglesia for a period of time. And lastly, ito na yung final mode ng discipline, wala nang iba kung hindi yung excommunication. Yung excommunication ay para sa mga kasalanan na hindi pinagsisisihan for a very definite span of time, kung saan ang offense ay equal na sa pag-deny ng pananampalataya, sa pag-deny ng profession of faith. Doon sa 1 Corinthians chapter 5, tungkol iyan sa pagtitiwalag. Yun na excommunication. 1 Corinthians chapter 5, buong chapter yun. Tinalaga ni Apostle Paul for this very matter. Pag inisa-isa natin yung mga words ni Apostle Paul doon, sabi niya, deliver this man to Satan. Sabi niya, ibigay nyo na yung taong iyan kay Satanas. Ang ibig sabihin nun ay ititiwalag. Ang basic meaning lang nun ay excommunication. Ibig sabihin, labas sa iglesia. Alam natin, labas sa iglesia, yan ay realm ng kaaway ni Satanas. Ang kaharian ng Panginoon ay naghahari obediently sa kalupunan ng mga mananampalataya sa iglesia. Therefore, outside the church, sabi nga ng mga church fathers, there is no salvation. At kapag binigyan ng pataw na excommunication, yung isang tao sinasabi, hindi ka nakabilang sa mga bayan ng Diyos, labas ka sa bayan ng Diyos. At ibig sabihin nun, hindi siya makapag-partake ng table, hindi na siya ituturing na mananampalataya, siya ay technically isang hindi mananampalataya. At ang isang hindi mananampalataya ay under sa rule ni Satan. Ang sinabi yan ni Apostle Paul. And sabi din niya, for the destruction of the flesh.
Hindi yan destruction of the soul. Ang pinaka-goal pa rin ng excommunication ay sana itong taong to na in-excommunicate, makita niya kung anong klaseng buhay labas sa means of grace. Sana itong taong ito, makita niya yung buhay labas sa Biblia, labas sa panalangin, labas sa iglesia, labas sa banal na hapag. Yun sana ang makita niya. It's for the destruction not of the soul, kundi of the flesh. Perhaps ang sinasabi ni Apostle Paul ay mga temporary physical na chastisement. Yan din yung sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 11 when it comes sa Lord's table. May mga nagkakasakit, may mga namamatay dahil sa hindi paggalang sa banal na hapag. So for the destruction of the flesh, may mga physical na mararanasan para maalala nila yung spiritual na mas malalang kaparusahan. So, ang sabi doon sa 1 Corinthians 5, that the spirit may be saved. Ang intention pa rin ng discipline ay restorative, na ito ay para sa spiritual na kapakanan ng mga dinidisiplina. And there is termination of all pleasant fellowship. Hindi na siya ituturing na hindi mananampalataya, hindi siya ituturing na mananampalataya, but let us also remember na ang sabi ng sinabi ni Apostle Peter sa epistle niya na sila ng mga tumalikod sa pananampalataya ay hindi lang unbeliever, kung hindi worse than an unbeliever. May mga pastor akong nakausap nung youth camp, may mga kwentuhan din regarding excommunication dahil may mga churches pa rin na naniniwala na kapag in-excommunicate yung isang tao ay kailangan tratuhin siya na parang hindi mananampalataya. Totoo yun sa Matthew 18. Pero alalahanin natin sa Peter, sinabi na worse than an unbeliever. Hindi magkapantay ang hindi pa nananampalataya at tumalikod sa pananampalataya. Hindi equal yun. Ang sinabi ng scripture, worse, mas malala, mas may gravity. Merong hindi katulad yun kapag nakikipag-usap ka sa kamag-anak mong unbeliever, kaibigan mong unbeliever, hindi ganun. Kapag ang kausap mo ay tumalikod sa pananampalataya, it's not the same. Merong dapat diwa na hindi tama yung ginawa mo. Hindi tama yung pagtalikod mo sa pananampalataya. At hindi doon talaga maalis ang tension. Na may tension talagang dapat mangyari kapag kaharap mo ay isang tumalikod sa pananampalataya. Hindi pwedeng alisin yan basta-basta. There is termination of all pleasant fellowship. So, ang excommunication, it is the total termination of Christian fellowship of one who is judged to be an apostate. Tandaan natin ang apostasy, ito pala yung sinasabi ko, 2 Peter 2:20-22. Ang apostasy is worse than the original. Sabi pa ni Apostle Peter, sana hindi ka na lang nanampalataya. Sana, may ganong term. Walang term sa Bible na sinasabi, sana hindi ka manampalataya. Walang ganong term kang makikita. Ang gusto talaga natin, manampalataya kay Jesus. Pero ibig sabihin lang ni Apostle Peter, nung sinabi niya yung words na yon, anong ibig niya sabihin? It is such a condition. It is such a condition na worse than before. At ang excommunication ay final din, a means of grace para sa apostate. After this, wala na. Last level na to. Kapag hindi ka pa nanampalataya, hindi ka pa bumalik after excommunication, wala na. So every possible means of restoration, dapat i-exert muna. Hindi ito minamadali. Ito dapat ay hindi nagmamadali yung church. Dapat dito i-exert muna, kausapin, ipanalangin yung bago ma-excommunicate yung ilang mga tumalikod. Ganon din ang excommunication. Let us remember, ay judgment ng church
at hindi ng mga pastor only. Ang church ang binigyan ng keys of the kingdom. Sinabi sa Matthew 16, sinabi sa Matthew chapter 18. Ang church ang mayroong karapatang to bind and to loose. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed on heaven. So hindi ito decision lang ng pastor, hindi rin ito authority lang ng pastor, ito authority ng buong church. Now, ang titignan naman natin ngayon, so yun yung mga modes ng church discipline. Now, tunghayan naman natin yung mga principles papaano magko-conduct ng church discipline. Ito naman ay mga guidelines. Pwede nating isipin, mga gabay siya kung paano natin gagawin yung sinabi nating 4 kanina. Ito yung mga guidelines. Hindi ko ulit pala nasabi yung mga reference. Well, okay lang, mamaya na lang. So yung mga principles in conducting church discipline. Number 1, the process should involve as few people as possible. Dito tayo nagsisimula. Hindi lahat agad. Hindi niloob ni Jesus na lahat ng issue ng church discipline ay ilalatag kaagad sa buong church. Napakabuti ng Panginoon, napaka-wise ng Panginoon sa patakaran niyang to. Na it involves as few people as possible muna. Yung process ni Jesus sa Matthew 18:15-20, ito ay proseso ng pagtatama sa kasalanan na mas konting tao lang yung involve na mag-induce ng repentance na inaasahan mismo natin. So very clear yan, ang panawagan ni Jesus, as few people as possible muna. Dalawa yung priority na ang kasalanan ay ma-address in private, at pangalawa, magkaroon ng repentance. Yan yung dalawang inaasahan dito sa principle na ito. Hindi agad-agad ito church level. And imagine, lahat ng church discipline, church level, kada Sunday na lang. Kada Sunday tayo may meeting. Tapos kada Sunday, lahat i-deal natin yung mga private matters. Napaka-wise ng Panginoon. Ganun din, napakabuti ng Panginoon kasi hindi niya kaagad tayo pinapahiya. Isipin nyo, sa totoo lang, yung mga kasalanan natin, dapat talagang mapahiya tayo, di ba? Even the smallest of sin. We are worthy to be shamed. Dapat ipahiya talaga tayo ng Diyos. Yun yung gagawin niya sa Judgment Day eh. Sa lahat ng mga hindi mananampalataya, may panghihiyang gagawin yung Diyos sa harap ng lahat ng taong nabuhay simula hanggang sa dulo. Pero napakabuti ng Panginoon na hindi niya ginagawa sa atin yung agaran. Sabi pa niya, pag may nakakita sa'yo nagkasala ka, isa lang muna. Pag nagsisi ka, tapos na. Hindi ba kabutihan ng Panginoon yon? Hindi ba wisdom ng Panginoon yon? Na hindi niya kagad tayo pinapahiya. Napaka-laking biyaya nun, napakalaking awa nun mula sa Panginoon. We cannot imagine. Isipin mo, lahat ng kasalanan mo, ibabalandra agad sa lahat ng tao. Gagawin nyo yun sa Judgment Day. Pero sa church discipline, salamat sa biyaya niya, ay merong one-to-one. Merong private. Meron kayong mga kasalanan na hindi na nalaman ng church. Meron tayong mga kasalanan na hindi na nalaman ng buong church. Alam mo kung bakit? Biyaya ng Panginoon yun. Kasi nag-repent ka na kaagad. Salamat sa Panginoon yun. Pero hindi ibig sabihin na hindi dinil. Hindi ibig sabihin na hindi dinil. Kung hindi, diniscipline pa rin. Number 2, ang mga church leaders ang dapat mag-lead sa mga process ng church discipline. Maalala natin sa Galatians, ito sa number 2, sa Galatians chapter 6 verse 1, sabi dito, sige, tatawag na lang ako. Can you read Galatians 6:1? Amen. So dito sa Galatians chapter 6 verse 1, sinabi mismo ni Apostle Paul
na kapag may nagkakasala, sino dapat ang magtatama? Sa Galatians 6:1. Sino yung magtatama sa nagkakasala? You who are spiritual. Meron itong sense ng maturity, meron itong sense ng pagiging maayos sa kanyang spiritual na paglakad. So hindi ibig sabihin dito, hindi pwedeng kung sino pa yung dinidisiplina, siya rin yung magdidisiplina sa iba. Mapapansin nyo yan. Kung sino yung mga dinidisiplin, napakarami din nilang nakikitang kasalanan sa iba. Wala sila sa tamang lugar. Wala sila sa tamang posisyon na magdisiplina kapag sila mismo ay dinidisiplina. Sa Matthew chapter 6, yung sinabi ni Jesus, judge not, lest you be judged. Sabi niya ang Panginoong Jesus, kayo na may troso sa harapan ng mata nyo, bakit yung tinatama, yung may puwing? Hindi tama yung judgment nila. Hindi nila kayang mag-judge righteously and spiritually. Pinapalaki nila yung puwing, samantalang yung troso nila, hindi nila dinideal in and of themselves. Kaya ang sabi ni Apostle Paul dito, hindi tama. Ang magdidisiplin dapat ay sila ng mga, sino? Spiritual. Marami akong naririnig regarding sa parenting. Ganon din sa parenting. Hindi ka basta-basta mamamalo ng anak mo nang hindi tama yung puso mo. Ang palaging sinasabi doon sa mga nababasa ko, kapag galit ka, mag-repent ka muna sa Panginoon, then saka mo paluin. Hindi pwedeng bara-bara ka magdidisiplina ng ikaw mismo. Kailangan mong i-discipline ng Panginoon. So, ganun din dito sa usapin ng church discipline. Sa Galatians chapter 6 verse 1. Tandaan natin na ang mga new believers, ang mga less mature believers, napakadali nilang ma-misled. Isipin nyo na lang kung ang nagdidisiplina sa isang nagkakasala ay isang very new believer or very immature believer at sila ang nagdisiplina. Sila mismo ay pwedeng masway nung dinidisiplin. Pwede silang mapapaniwala ng mga dinidisiplin. Pwedeng magbigay ng excuse yung mga dinidisiplin. At mapapaniwala sila, ay hindi naman pala kasalanan yan. Ay okay lang yan. Worse, sasama pa sila. Pwede silang mag-join sa kasalanan ng mga dinidisiplin. Kaya naman, sabi ni Apostle Paul, those who are spiritual should take lead in guiding and restoring others with gentleness, ng may pagkamarahan. Sino ba yung mga spiritual? Of course, meron talagang sa mga churches, meron talaga mga seasoned saints, mga mapagkakatiwalaang mananampalataya na may seasoned maturity, na meron talaga silang tumagal sila sa pananampalataya, na naninindigan sila, sila'y naging tapat sa matagal na panahon at mapagkakatiwalaan sila na you can do that. Pwedeng ikaw yung mag-deal sa mga ibang dinidisiplinang iyan. So, hindi naman sinabi talaga dito sa Galatians 6:1 na pastor lang ang magdidisiplin. Hindi sinasabi sa Galatians 6:1 yung mga elders lang, sila lang yung magdidisiplin. However, it also implies na ang unang-unang isisik ng mga members ay yung mga pastor na mag-lead sa usapin ng church discipline. It's an implication, hindi iyan exclusivity, pero implication iyan ng usaping iyon. Sabi ni, sino ba to? Sabi ni Jonathan Leeman, sabi niya, when Paul refers to the spiritual in Galatians 6:1, he doesn't specifically mean the church's elder. If he did, he would likely have used the term. So, hindi niya sinabi sa Galatians 6:1, you who are pastors, kayo magdiscipline. Hindi niya sabi, spiritual. Rather, he implies na it's wise for church members to seek the help of mature and seasoned believers if a one-on-one effort to restore someone proves ineffective. In practice, it often ends up being the church elders who are brought in to guide and lead the process.
especially as the situation requires a more formal and expanded approach to discipline within the church community. So number 3 naman, ito, sa usapin ng gaano katagal. Gaano katagal ang church discipline? Gaano katagal bago ma-restore yung isang dinidisiplina? Alam nyo sa Bible, maging sa loob ng scripture, iba-iba. Merong mabilis, merong matagal, merong katamtaman lang yung dinidisip. For example, ang slow process ay Matthew 18. Ang tagal nun. Kasi kakausapin mo muna, syempre, pag kinausap mo, titignan mo muna kung nagsisi, tas kapag hindi nagsisi, may kakausapin ka pang iba. Tapos, dadalhin mo ulit, kakausapin niyo ulit. Tas kapag hindi pa, dadalhin nyo sa church. Medyo prolonged yung process. So, merong process na church discipline kung saan slowly, at least 3 warnings bago yung isang dinidisiplina ay matiwalag. 3 warnings muna, personal, then group, then church. Ang tagal ng proseso. Meron din naman na napakabilis. Ang bilis, tiwalag agad sa 1 Corinthians chapter 5. Yung isang kasalanan na, if you remember, yung kasalanan na inasawa niya, yung stepmother niya, na isang uri ng kasalanan na hindi katanggap-tanggap even sa unbelievers. Sa isang city kung saan very sexually active. Alam natin yung Corinthians ay isang city kung saan it is a sexual immoral na city. Pero even sa isang sexually immoral city, meron silang kasalanan na hindi na tinatanggap. Asawahin mo yung stepmother mo. At yun yung sinabi dito mismo ni Apostle Paul na tiwalag agad, walang usap-usap to. Hindi sabi ko, usapin nyo muna itong taong ito. No, tiwalag agad siya. So, ito yung mabilis. Pero meron din naman na moderate. Sa Titus chapter 3 verse 10. Nasa pagitan ito ng dalawa na mabagal at mabilis. 2 warnings, sabi ni Apostle Paul. 2 warning at kapag hindi pa rin siya nagsisi, tapos na. So, alalahanin natin yung principle sa usapin ng length, duration ng discipline. It should last as long as needed for the church to determine that an individual is persistently repentant or unrepentant. Gaano katagal yung church discipline? Hanggat malaman ng church na ang isang tao ay repentant ba or unrepentant. Yun yung duration. Ang question kung gaano katagal yung how long, hindi yan mahirap sa theoretical sense. It's not difficult sa theoretical sense. Kasi pag pinag-aralan natin ng church discipline, okay, ito yung principle, hindi mahirap yun i-categorize sa mga isipan natin. Pero alam nyo kung bakit mahirap? Yung tanong na gaano katagal, hindi siya for theoretical or principial reasons. Ito ay dahil sa real life reasons. Bakit mahirap i-gauge kung gaano katagal? Number 1 reason, hindi natin kayang bumasa ng puso. Number 1 reason. Kunyari lang, kunyari si Deacon Gino, ikaw na, andiyan ka sa unan. Diniscipline si Deacon Gino. Kunyari, gaano katagal bago siya ma-restore? Theoretically, ito yung guidelines ng scripture. Ay, nakalatag talaga lahat. Ang problem lang, hindi natin kayang basahin yung puso niya. Totoo bang repentant siya o hindi? Alam niyo kung anong kaya nating basahin? Yung actions niya lang. Yung words niya, yung actions niya, yung ginagawa niya. We cannot read the heart. Kaya mahirap i-gauge kung repentant ba isang tao, unrepentant ba isang tao. Kaya dito merong mga kailangan na necessary signs kung talagang repentant yung isang tao. We cannot read hearts. Hindi tayo omniscient.
We cannot read motives, intentions. Ito ba? Ginagawa niya lang ba to para ma-restore lang siya? Ginagawa niya ba to for good reasons? Ginagawa niya ba to? It's black hole yun. Hindi matatapos yung tanong natin doon. Kaya ang kaya lang nating basahin, again, kung ano yung kinocommit, kung ano yung ginagawa mismo. Kaya ito ay merong serious responsibility to be careful, maingat sa pag-evaluate ng faith ng isang tao sa pagdedesisyon kung siya ay repentant o unrepentant. Sinabi ulit ni Jonathan Leeman, a few verses before Jesus' instruction in Matthew 18 about church discipline, he provides us with the help of determining whether an individual is characteristically repentant. Di ba, Matthew 18, church discipline 15 to 17, actually 15 onwards, may parable pa sa dulo. Tungkol yan sa church discipline, bago niya sabihin yung church discipline, meron ng mga binanggit si Jesus tungkol sa pag-deal sa sin, sa temptation. At sabi ni Jonathan Leeman, yung binanggit daw ni Jesus sa verses 8 hanggang 9, yun ay binigay sa atin ni Jesus para pangtulong sa atin. Paano ko ba i-gauge kung repentant ang isang tao? At paano is he or she willing to do whatever it takes to fight against sin? Yan yung tanong. Yung taong nagsisisi siya, gagawin niya ba lahat ng paraan para labanan yung kasalanan niya? Repenting people typically are zealous to casting off their sin. That's what God's Spirit does inside of them. When this happens, one can expect to see a willingness to accept counsel. Makikinig yan sa counsel. Kung gusto niyang patayin yung kasalanan niya, makikinig siya sa counsel. Makikinig siya. A willingness to inconvenience their schedule. Kung talagang repentant siya, willing siya na mabali yung mga schedules niya. Willing siyang lumabas sa normal schedules niya. Handa niyang harapin yung mga inconveniences kung talagang repentant siya. A willingness to confess embarrassing things. Ang isang repentant, willing yan humarap sa tao at magkumpisal. A willingness to financial sacrifices or lose friends or end relationships. Ang isang nagsisising tao, ang isang nagsisising Kristiyano, ay handa na pumutol ng mga relasyon. So, paano natin makikita kung repent isang tao? We cannot read hearts. Hindi natin pwedeng basahin yung mga puso, pero anong pwede nating makita? Meron silang mga cutting off the hand, cutting off the foot, plucking out the eye. Meron silang mga pagpapakita ng credibility ng kanilang repentance. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng, sorry, tapos na, okay na ulit tayo. Hindi pwedeng ganon. Number 4, individuals should receive the benefit of a doubt. Dito rin, sobrang wise, again, ng Matthew 18. Alam nyo kung bakit sabi ni Jesus, kapag hindi nag-repent, yung, kunyari, again, ibahin ko na lang, di na si Deacon Gino kasi, baka, si Art, ayan, si Art naman. Si Art naman, nag-one-on-one. Kinonfront si Art. Art, ito yung kasalanan mo. Tapos sabi ni Art, hindi totoo yan, hindi ko ginawa yan. Tapos, sa second level ng church discipline, kailangan magsama ako. Kunyari, ordinary member ako ha. Magsasama ako. Tara Paul, tara Deacon Gino, samahan nyo ako. Puntahan natin si Art. Tapos, pinuntahan namin si Art. Alam nyo ba na ang isa pang goal kung bakit magsasama ay para merong magja-judge outside doon sa dalawa. Kasi sa totoo lang, kapag ikaw ang nagawa ng kasalanan, it can also blur your judgment. Hindi natin alam, baka totoo nga naman na hindi kasalanan, hindi siya nagkasala.
Baka totoo nga naman na hindi niya ginawa yon. Yung sinamang dalawa ay hindi para kampihan lang yung nagsama. Kung hindi para merong outside na mga magja-judge, kaya sinabi dapat spiritual, yung isasama mo hindi kakampi lang kung kani-kanino, yung isasama mo hindi mo kakampi lang, yung isasama mo ay kayang mag-isip at mag-judge ng tama spiritually. So kunyari, si Art nga yung kinausap ko, hindi siya nag-repent. Sabi niya, hindi niya nagawa yon. Sinama ko silang dalawa. Tapos na-discover ni Paul sa kanini Deacon Gino na hindi talaga nagkasala si Art. Doon maayos yung lahat. Kaya sa usapin na ito, dapat may benefit of a doubt din na binibigay doon sa mga iniisip na kailangan ng discipline. Pinrescribe mismo ni Jesus yung 2 to 3 witnesses para tignan ano yung ebidensya, paano mo nalaman nagkasala siya, paano mo nasabing nagkasala siya, kailangan merong witness. It should move slowly and carefully at kailangan mangyari yung principle ng judicial principle. Ano yung judicial principle? Innocent until proven guilty. Innocent until proven guilty. Hindi pwedeng hatulan agad ng guilty kung hindi napapatunayang guilty. Kailangan may ebidensya, kailangan may reason. Hindi pwedeng idisiplina yung wala namang disiplina. Kaya we do not believe, I hope you do not believe, yung trial by publicity. Na hindi pa napapatunayan, pinaniwalaan mo na agad. Aalala nyo rin yung relational principle ng Book of Proverbs. Kapag may magkaaway kang kinausap, huwag mo muna paniwalaan kapag nagsalita yung isa. You should also listen to the other side. Bakit? Ano yon? Kasi you can be guilty of pronouncing guilt kahit wala pa naman na proof na guilt. Mag-ingat din tayo sa social media na sinasabi agad ganito, nakomit niya to nang wala pa namang judicial process. Alam niyo kung bakit mabagal yung judicial process? Yung isang reason din kailangan maging maingat. Hindi pwedeng bara-bara. Hindi pwedeng sabi ko, ngayon na parusahan na ngayon. Hindi pwede. Isipin mo, ikaw ang binigyan ng inakusahan. Hindi ka pa natatrial. Walang evidence, parusahan ka kaagad. Imagine that. One reason, kailangan ng carefulness ay hindi dapat basta-basta nagpapataw ng parusa. Innocent until proven guilty. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat, kaya kaya niya magparusa agad-agad. He can do it. But we can't. Lalo na kung hindi natin alam yung mga nangyayari. So, ganun din dito kailangan may benefit of a doubt tayo. Hindi pwedeng, nagkasala siya, disiplina ka agad yan. James chapter 1 verse 19. James chapter 1 verse 19. Applicable to sa buong buhay. Pero sobrang applicable nito sa church discipline. Yung James 1:19. Let every person be quick to hear, slow to speak, slow to wrath. Pag nagdidisiplin, mabilis makinig, mabagal magsalita, mabagal magalit. Lastly, number 5, ang mga leaders ng church ay dapat involved at dapat mag-instruct sa congregation when it comes sa church discipline. So isang reason ba tayo dumadaan dito? Dahil sa congregational doctrine natin, ang polity, ang church ang responsible sa pagboto sa consensus ng excommunication. Kailangan informed ang church sa usapin nito. Ang 2 Corinthians chapter 2 verse 6, nung nag-excommunicate sila, meron itong sense ng majority. Mababasa nyo dyan. Nakalagay doon, majority. Ang nag-decide ay church pa rin. 2 Corinthians chapter 2 verse 6. So may involvement dapat ang church dito.
Ang mga church leaders, dapat sabihin muna sa church bago mag-exclude ng isang member. Hindi pwedeng level 2 pa lang na-exclude na. Tapos i-announce na lang, tiniwalag na natin si kapatid, wala na kayong magagawa, ginawa na namin yon. Hindi ganon. Kailangan yung church magde-decide. Pag mayroong excommunication, ito ay authority ng church. Ang church leader should tell the church after disciplining someone. Kailangan, pag hindi pa rin nag-repent, ay sabihin na talaga ito sa church. Sabihin, ito, hindi talaga nakikinig sa amin, ayaw na makipag-usap sa amin, kailangan yung sabihin sa church. Ganon din, ang mga church leader dapat mag-instruct at mag-shepherd sa congregation kung paano tamang tignan yung mga usapin ng church discipline. At ganun din ang church leaders ang dapat mag-lead sa prayerfulness at sa hope ng repentance at readiness to receive sila ng mga nagsisisi. Now, punta tayo sa last. Ito na yung last portion natin. I think it's necessary na paano ba nangyayari ang restoration? Now, doon tayo sa restoration. Paano nangyayari dapat ang restoration? Pag sinabi nating restoration, ito ay simply na ang church nagde-declare ng kapatawaran sa isang tao at nire-reaffirm yung kanyang citizenship sa kaharian ng Panginoon. Yun lang yung restoration. Kinikilala ka namin na anak ka ng Diyos, pinatawad ka ng Diyos, miyembro ka sa kaharian ng Diyos. Yun yung restoration. Kinikilala na siya ay totoong mananampalataya at bumabalik sa pagiging malusog na mananampalataya. Makikita natin yan. Hindi ko na babasahin na. Pwede niyong basahin sa copies nyo. 2 Corinthians 2, 6-8, John chapter 20, verse 23. Basahin ko na yung John 20. Very important to eh. Sabi ni Jesus sa mga apostles, if you forgive the sins of any, they are forgiven. If you withhold forgiveness from any, it is withheld. Ito yung doctrine na na-abuse ng Roman Catholic Church. Dito galing yon. Na yung church yung church yung may karapatan kung sino mapapatawad at hindi. Kaya sa medieval period, sa kasaysayan natin, talagang napakalakas ng kapangyarihan ng church, ng Pope. Maging ang mga hari, yumuyuko sa Pope. Merong isang panahon sa kasaysayan kung saan sabi dahil hindi magkasundo yung hari at Pope, sinabi niya, hindi kami magpo-provide ng Lord's Supper. Kapag walang Lord's Supper, walang salvation. Yun kasi yung sacramentalism sa kanila eh. Kaya yung hari, ang emperor, lumakad sa niebe at nagmakaawa dun sa Pope. Kasi ang church, because of the abuse, netong verse na to, John 20:23, dahil ang church lang yung may karapatan na magpatawad at hindi magpatawad. Napakalaking kapangyarihan nun. Now, ano yung totoong doctrine dyan? Lalo na sa pag ginagawa natin church discipline. Ang sinasabi lang nitong doctrine na ito ay ang church ang may kakayanan na magkilatis kung sino talaga yung pinatawad. Sino yung sinasabihan ng church na hindi ka pa pinatawad at ikaw ay pinatawad. Napakalaking responsibilidad nun. Kaya pag tumatanggap ng members, hindi basta-basta, hindi bara-bara, sabi mo, Christian ka, tara na. Hindi. Kailangang kilatisin muna. Kasi ang ginagawa ng church, we believe, we declare you are forgiven. Yun yung gagawin natin mamaya sa baptism, ano? May tayo si mama, ibabaptize, si aya, ibabaptize. Ang napag-aralan namin kahapon ng umaga, na ang ibig sabihin ng bautismo mismo, deklarasyon ng Diyos at ng iglesia, pinatawad ka na ng Diyos. Ikaw ay kinikilala na isang mananampalataya. Ang nagpo-profess ng faith ay hindi lang yung ibabaptize. Ang nagpo-profess ng faith ay ang Diyos through baptism. Ang nagpo-profess ng faith ay ang church. We welcome you, we declare. Anong sabi sa John 20? You are forgiven. Yun yung ganun din sa church discipline. Kapag merong mga dinidisiplina at ine-excommunicate, sinasabi, sa pinapakita mong hindi ka talaga pinatawad. Tapos pag may nire-restore,
sinasabi ng church, pinapakita mo sa buhay mo na ikaw talaga ay pinatawad. So come, welcome. Yun yung usapin ng restoration. Yan yung proper application ng John chapter 20 verse 23. Kaya ang restoration, nangyayari siya kapag willing na ang church na mag-stand before all people at sabihin, si kapatid ay tinuturing namin na Kristiyano. Siya ay pinatawad ng Panginoon. Kung hindi pa kayang sabihin yan ng church, hindi pa pwede mangyari yung restoration. So, I think hindi ko na nilagay once a church. Ayan, nilagay ko pala. Sabi, puro ako Jonathan Leeman kasi. Ang ganda ng wordings niya. Sabi ni Jonathan Leeman, once a church decides to restore a repenting individual to its fellowship and the Lord's table, there should be no talk of probation period or second-class citizenship. Kapag restored na, restored na. Wala nang balik-balik. Hindi na dapat pag-isipin na, di ba yan yung dinisiplina? Wala na dapat ganon. Ay, hindi ba ganon siya dati? Wala nang ganon. Kapatid na. Ikaw ay mananampalataya. Wala nang lawat, wala nang tinginan ng peklat. Hindi second-class citizens yung mga na-discipline at yung mga hindi na formal discipline. They're all brothers. Wala na dapat balikan na ganon. Sabi niya, rather, the church should publicly pronounce forgiveness, affirm its love for the repenting individual, and celebrate just as the father of the prodigal son celebrated. Nung bumalik yung alibughang anak, yung maaksayang anak, nagdiwang yung tatay. He once was lost, but now he's found. Nagdiwang. Tara, magpapiesta tayo. Kasi bumalik yung anak ko, na-restore yung anak ko. Hindi sasalubungin yung nire-restore ng galit. Hindi sasalubungin yung na-restore, ikaw mula ulitin yan Hindi ganon. Hindi mo ganun sasalubungin yung na-restore. Hindi katulad ng elder brother. Ako nga, hindi ako na-discipline Tagal ko na dito, hindi ako na-discipline. Hindi nagre-ano sa akin. Yung na-discipline, isipin niyo yung ganong parallelism. Kaya sabi ko nga kay Pastor Erdy, nag-agree naman si Pastor. Di ba, sisimulan natin yung tradition na i-welcome yung mga yung mga members, i-accept na members na kakamayan natin lahat. Ang sabi ko kay Pastor Erdy, Pastor, baka pwedeng gawin din natin yan bawat restoration. Na kapag mayroong mga nadidiscipline publicly, gawin natin siya kapag may na-restore. Just to show yung celebratory welcome ng church. At we agreed. Magpiesta, papakain. Sino papakain? Baka sabihin nyo. Baka sabihin nyo, ikaw. Wag. Deacon Marlon. Thank you, Deacon. Sinabi siya ba yung tatay? So anyway, sige po. Pagtatapos, may dalawa lang akong question dito na binigay na kailangan nating sagutin. Una, yung restoration ba ay always ibig sabihin kailangan mabalik siya sa membership? Pag na-restore isang tao, kailangan ba all the time ay mabalik siya sa membership? Ang answer doon ay normatively yes. Pero alalahanin natin, merong mga times na may mga na discipline, mga na-excommunicate na ang tagal na at nasa malayong lugar na. At may mga narinig ako even sa mga ibang mga churches na nag-repent after a long time na nag-communicate sa kanila and then nirestore nila. At hindi necessarily sa kanila ulit magpapamember. So may mga ganong cases din na nangyayari. Pero hindi niya normative. Ang normative ay doon mismo sa local church. Again, question number 2, kailan dapat mangyari ang restoration? Kapag ang isang sinner ay nagrepent at ang church ay convinced na ang repentance ay totoo dahil nakita nila sa bunga ng kanyang buhay. So kailangan dito ng wisdom,
Napakaganda ng wisdom nasabi ni Jonathan Leeman. Narinig niya lang din ito sa ibang pastor. Sabi ni Jonathan Leeman, this process must often proceed slowly but not too slowly. Yun yung sabi niya. Sa usapin ng church discipline, it should normally happen slowly but not too slowly. Hindi ko na nalagay dyan yon. So, sa next, bro. So, bilang paalala lang, ito si Thomas Schreiner, The Biblical Basis of Church Discipline. Sabi niya, bilang exhortation, the church is summoned to judge sin in its midst and to remove from membership and fellowship those who refuse to repent of their sin. Jesus' instructions makes clear, however, that the church must not act too quickly. Those who are sinning must be given the opportunity to repent. Ang saklap nga naman, walang opportunity to repent, no? Bigla-bigla na lang. The motive for discipline is love, and the goal is final salvation of the one who has strayed from God. Hence, discipline, if it is shorn of arrogance and pride, is not contrary to love, but an expression of it. The goal of discipline is not punishment, but rescue from the wrath of God. Therefore, ironically enough, those who refuse to discipline are actually guilty of lack of love. Ang pagdidisiplina ay pag-ibig, ang pagdidisiplina ay pagmamahal, at sabi niya, ironically, sila ng mga nagsasabing unloving ang discipline, sila ang totoong hindi nagmamahal. Hindi ko na babasahin yung last. Si Leeman ulit to. Pero gusto ko lang sabihin, i-summarize ko na lang. Sabi ni Jonathan Leeman na nagiging healthy yung discipline ng church kung merong nangyayaring totoong discipline sa normal na buhay. Ang isang church na nahihirapang mag-discipline ay composed ng mga members at families na hindi mismo nagdidisiplin sa mga bahay nila. Hindi kayang magtama, hindi kayang mag-confront, hindi kayang mag-approach. At magta-translate daw yan sa church. Kapag yung mga pamilya hindi kayang magtamaan, hindi kayang mag-correct, hindi kayang magsaway, hindi kayang mamalo, hindi kayang mag-confront, sa mga personal lives, mahihirapan din yung church na mag-confront ng sin sa usapin na ng corporate ecclesiastical level. Kaya sabi ni Leeman, they do it in their homes, they do it over lunch, they do it gently, carefully, and always with the good of the other person in their mind. Kapag ginagawa yan ng mga mananampalataya sa ordinary lives nila, hindi na mahirap gawin ng tama yung discipline kapag magkakasama na sa church. So dito nagtatapos yung pag-aaral regarding sa church discipline. Any question? Kahit one or two question. Sir Manny. Thank you, sir. Kunyari, may nakita yung mga members na, bakit si kapatid na ganito hindi nagpa-partake ng Lord's table? Anong nangyari? So, ang question ay, anong tamang reaction ng mga members? Of course, ang tamang reaction ng members, una, ay either kausapin yung tao or kausapin yung pastor. Normally naman, ang ginagawa talaga natin ay kapag may disciplined na member, sinasabi namin sa kanya, kapag kinausap ka ng ibang member, tell them to talk to us. Kasi makakapag-explain kami further at ng mas may clarity sa usapin na yon without spewing too much yung mga details. So, yun yung tamang reaction na kapag may nakitang hindi nagpa-partake ng Lord's table, kausapin si pastor. Yung taong rin yun, kapag kinausap, ang instruction, sabihin mo, kausapin kami.
So, ganun yung, at least dito sa atin, kapag nagkakaroon ng mga ganong cases. Follow up, sir. Ate Angel, tapos si Joel. Yun yung prepared, no? May prepared ka siya. I think, kailangan magkaroon ng wisdom pa rin yung church doon sa usapin na yun. Kung nagastos yun, ibig sabihin, temptation niya yon. At kung wise yung church, hindi niya ilalapit sa temptation yung isang mananampalataya na alam niyang kahinaan niya to. I think hindi wise kung lalo na kung financial public agad yan eh. Hindi siya private kasi pera ng church. So that is a public matter. So I do not know churches na ginawa yon, pero I do not think na wise para sa church. Kahit nasabihin natin siya yung pinakamagaling sa finances, kung kakahulugan niya yon, wag na lang. Mas importante yung kaluluwa niya kaysa sa organized budgeting ng isang local church. Okay lang kahit amateur yung mga sa church, basta mas importante yung kanyang kalagayan. Follow up. Joel, ayun, thank you. Kapag may conviction matters talaga, ang unang dapat ko usapin yung pastor ng church na ina-attendan or balak magpa-member doon. Yun ang unang-unang step talaga kaagad. Pwedeng erase. Pastor, bakit hindi po ganito? Bakit hindi po ganyan? Without being imposing too much. Kasi again, sila na established church, hindi naman pwedeng magpapamember ako doon para babaguhin ko tong church na to. Ganon. Hindi dapat ganon yung mindset ng isang papamember kasi yung papamember, sila yung mag-a-adjust sa nangyayari na mismo doon sa local church. So, pag kinausap niya yung pastor, dalawa lang. Either ma-convince siya na okay, temporarily okay lang to, at later on pwede namin pag-usapan, or hindi siya magpa-member doon. Ganon yung basic ethics pag pinag-uusapan yung pagpapamember sa isang local church. Ang isang disposition ng nagpapamember dapat ay hindi, pupunta ako dito, babaguhin ko lahat to. Ako si loser. Pupunta ako dito, hindi kayo, mahirap na pupunta sa isang church para sabihin na hindi kayo biblical. Although, yung goal ng usapan ay baka makonvince yung pastor. Baka pwedeng baka pwede natin pag-aralan, baka pwede nyo i-consider. Kung open, good. Pero kung hindi, it takes time. Dalawa lang, yung member ay willing mag-adjust, or kung hindi siya willing mag-adjust conscientiously, hindi siya dapat nandun para sa conviction niya na hindi conviction ng church na yon. Follow up, member. Depende kasi yan kung gaano kabigat yun sa conscience. Kasi iba-iba eh. May mga heavy matters at may mga light matters na kailangan alam ng isang mananampalataya kung paano niya i-gauge yung mga yon. Kunyari, yung weekly Lord's Supper, depende yun sa conviction niya. Normally, hindi normal yun eh. Ang may mga conviction lang na ganyan, sila na nanggaling doon sa isang church na may weekly. Sa mga monthly naglo-Lord's Supper, hindi sila masyado burdened doon. Ang problema lang, galing ka sa weekly, pupunta ka sa non-weekly, doon magkakaroon ng problema. Pero ordinarily, hindi naman siya, I think, minute detail siya doon. At yung escalation noon, kailangan lang na willing, maging patient, makinig, lalo na kung yung, sabi mo kasi kanina, non-member. Kung yung non-member ay willing mag-submit doon sa teaching, guidance, hindi niya pwedeng bilisan nyo. Bakit ang tagal nyo pag-aralan to? Bakit ang tagal nyo i-implement to? That's not the position ng isang non-member na para utusan yung church na kailangan gawin yung agaran to. So, ayun. Kaya siya rin, maging patient siya at teachable siya on that part. Any follow-up? Sige, Rose. I think last si Rose. Tama.
Amen. Yan ang tendency talaga natin, pero alalahanin natin yung ganong tendency ay either led by the Spirit or led by the flesh. At normally, kapag ang nangyayari sa atin ay nagiging judgmentalism, yung nagiging tugon natin sa isang tao, normally hindi yan gawa ng banal na spirito. Ang gawa ng banal na spirito mismo sa atin ay umasa na siya ay totoong manampalataya. Hindi siya ay idikdik dun sa kanyang kasalanan. Yun ang gawa ng banal na spirito na umasa nakikilos yung banal na spirito, umasa na may ginagawa siya, titignan ko kung anong ginagawa niya sa liwanag ng ebanghelyo. So I think kailangan ganun yung makita natin. Very helpful. Kausap ko si Pastor Ramen. Naging helpful din yung mga visit sa ibang mga church. Nung magkausap kami ni Pastor Ramen, he's been a pastor for 16 years. Ang tagal na. Tapos, yung church nila, of course, mas matagal na. Of course, nakaranas na sila ng iba't ibang klase ng church discipline sa church nila. At isa sa mga liberating na isipin na ang isang mananampalataya ay may banal na spirito. Yun yung isang dapat isipin. Huwag nating iisipin na wala silang banal na spirito. Kahit gaano ka grabe yung nangyari, grabe yung nakumit, ang isipin natin, meron siyang banal na spirito, soberano yung Diyos, kikilo siya, wala to sa kamay namin, wala rito sa kamay niya, Diyos ang maghahari, siya yung magpapabanal, siya yung magre-restore. I think, yun yung liberating. At nakukulong lang tayo kapag nilalagay natin yung lahat sa kamay natin. Makukulong tayo. Na hindi ko ginawa to, kaya siya nagkaganyan. Ito yung ginawa ko, kaya siya nagkaganyan. Pag nalimit tayo sa sarili natin na parang walang Diyos, makukulong tayo sa ganong klase ng pag-iisip. Pero alalahanin natin na tayo ay may Diyos. At merong banal na spiritong nananahan sa miyembrong dinidisiplina, nagkakasala. Hindi siya hayaan ng Diyos na ganyan habang buhay. Kikilusan siya ng Diyos. So, I think yun yung liberating part, naisipin agad natin talaga, merong banal na spirito, hindi siya mag-isa. At sabi ng Panginoon, Philippians 1 verse 6, He who started the work will finish it. So, hope natin yon. All throughout ng discipline process, andyan yung Diyos. Hindi kami mag-isa na kami lang yung gumagawa nito. So I think that's very hopeful, para liberating yun sa atin na maalala. Even for me, na maalala. Sige po, manalangin tayo. Let's pray. Diyos namin, maraming salamat po sa pag-aaral ngayon sa usapin ng modes ng church discipline. Hinihiling po namin, O Diyos, na gamitin mo ito para sa mga usapin ng pagdidisiplina sa iglesia. Usapin namin, O Diyos, ng pag-aaral tungkol dito. Guide us through your word. Huwag mo kaming hayaan na magdisiplina base lang sa sarili naming karunungan. Huwag mo kami hayaang mag-discipline base lang sa sarili naming tingin na tama. Always guide us with your word and always guide us with your Holy Spirit. At kayo po ang kumilos sa amin. Bigyan niyo po kami ng kalayaan. Ito po ay kabutihan mo, Diyos. Ang disiplina ay kabutihan mo. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.